Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 14 and verses 88 to 14. Ang sabi po ng Bible, Then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz, son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us look one another in the face. And Jehoash, the king of Israel, sent Amaziah, king of Judah, saying, The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, Give thy daughter to my son to wife. And there passed by a wild beast that was in Lebanon, and trode down the thistle. Thou hast indeed smitten Edom, and thine heart hath lifted thee up. Glory of this, and tarry at home. For why shouldest thou meddle to thy hurt, that thou shouldest fall, even thou and Judah with thee? But Amaziah would not hear. Therefore Jehoash king of Israel went up, and he and Amaziah king of Judah looked one another in the face of Bethshemesh, which belongeth to Judah. And Judah was put to the worst before Israel, and they fled every man to their tents. And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, and the son of Jehoash the son of Ahaziah, and at Bethshemesh, and came to Jerusalem, and brake down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim unto the corner gate 400 cubits. And in verse number 14, And he took all the gold and silver and all the vessels that were found in the house of the Lord, and in the treasures of the king's house, and hostages, and returned to Samaria. Well, the title of our topic for this morning is Pride Goeth Before Destruction. Again, pride goeth before destruction. Ito po yung pakikipagbaka ni King Amaziah sa bayan po ng Panginoon sa Israel, doon po sa Northern Kingdom. Mga kapatid, kung inyo pong mapapansin sa verse number 7, verse number 7, kung inyo pong babasahin, sabi po rito, He slew of Edom in the valley of Sol 10,000, and took Selah by war, and called the name of it Joktheel unto this day. So ito po yung pinagmulan kung bakit merong ganitong kalakas ng loob para makipagbaka sa bayan ng Panginoon. Kung tutuusin, ito po si Amaziah, katatapos niya lang ng tagumpay. Na-conquer nila ang Edomites, at ang sabi po ng Bible, sila po ay nagtagumpay nung pagkakataon na yon. Kaya ito naman po, gusto niyang labanan, yung Northern Kingdom, yung Israel, sapagkat parang meron siyang gustong mapatunayan. Kaya nga, yung title po natin, mga kapatid, dito ko po hinango sa sinabi po ng Proverbs chapter 16 and verse number 8. Pakinggan po ninyo. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito ho ay hindi po maganda na makita ng Diyos sa puso ng sino man po sa atin. Kaya ito ho ang nakita ng Diyos sa puso po ni King Amaziah, na kung tutuusin, hindi niya po dapat ito maranasan o maramdaman. Imagine po ninyo, anong sabi sa kanya ni King Jehoash? Bakit hindi niya i-enjoy yung kanyang katatapos lang na tagumpay? Hindi ba ito yung parang matatawag nating katabaan ng puso, kaluguran ng kanyang kalooban, sapagkat sila po ay nagtagumpay. Parang sinasabi niya, magpahinga ka muna, umuwi ka ng bahay, i-enjoy mo yung katatapos mo lang na tagumpay. Pero mga kapatid, according to the story, ang sabi ho ng Bible, hindi ho ito nakinig. Hindi niya pinakinggan yung sinabi ni King Jehoash, bagamat ang sabi pa, mga kapatid, maglaban sila. Magkita sila at sila ay humarap sa battle. Mga kapatid, tingin ko po, magandang i-consider din natin ito sa atin pong mga kalagayan na hindi ho porket tayo po ay nagtatagumpay, hindi ho porket tayo po ay nasa maayos na kalagayan o kaya nakakaranas po tayo na masasabi ho natin kagandahan ng kalagayan, parang pakiramdam na ho natin na sa lahat ng gagawin natin, tayo ho nagtatagumpay o magtatagumpay. Baka nakakalimutan ho natin, nasa kamay ng Diyos ang atin pong victory.
Nasa kamay ng Panginoon ang tunay na tagumpay. Kaya hindi ho tayo dapat sumandal sa kalakasan natin, hindi ho tayo dapat magtiwala sa kakayanan natin. Huwag ho nating payagan na ganyan ang ating maramdaman. Tandaan po ninyo, according po doon sa kabuuan ng istorya, naging miserable po ang kalagayan ng bayan ng Juda sa pagkakataong sila po ay lumaban sa bayan ng Panginoon sa Israel. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, lagi ho nating babantayan yung ating puso, lagi ho nating bantayan yung atin po nagiging hakbang. Baka mamaya ito po ay nagiging para sa sarili na lang nating kagustuhan. Hindi ho natin nakikita yung guidance at yung pagtuturo ng Panginoon para po sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, uulitin ko, ang tagumpay ay sa Panginoon. Ang tagumpay ay nakasalalay sa kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi ba't mainam sana kung nagpahinga na lang muna siya o kaya in-enjoy niya na lang muna yung katatapos niya lang victory. Mga kapatid, parang gusto niyang ikamada kagad. Yung kanya mga gustong gawin. Parang yung mga plano niya, gusto niya kagad i-execute. Hindi muna siya humingi ng masasabi ho nating guidance o kaya yung patnubay ng Panginoon sa dapat niyang gawin. Kaya nga, mas naging worse yung kanila pong kalagayan. At ito po ang indikasyon para malaman ho natin, mga kapatid, na kung tayo man malagay sa ganitong sitwasyon, manotice na kagad natin na baka mamaya tayo rin nagkakaroon na ng ganitong hakbang sa ating buhay. Ito ho yung mga nakita ko mula po sa istoryang ito. Number 1, his desire. Yung kanyang ginugusto. Parang ganito po mga kapatid Para magkaroon lang ho tayo ng idea. Kasi sabi ho nung verse number 8, then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz, son of Jehu, king of Israel, saying, come let us look one another in the face. So, ibig sabihin, ito yung kanyang gustong mangyari. Pero sa loob nito, kumbaga sa damdamin nito, ang gusto niyang mangyari, maglaban sila. Parang gusto niyang sukatin yung kakayanan ng mga tao niya dahil nagtagumpay sila. Parang gusto niyang ituloy-tuloy kasi malakas kami. Pero ang hindi niya naisip, hindi ba't katatapos lang nila sa pakikipagbaka? Kumbaga, merong mga sundalong sugatan, o kaya posibleng merong mga namatay, o kaya may mga nasira silang mga kagamitan para sa pakikipagdigma. So, hindi niya inisip na yung mga tao niya pagod. Hindi niya inisip yung mga tao niya nabawasan. Hindi niya inisip na yung mga kagamitan nila, kapatid, parang ganito napaka-foolish nung kanyang naging desire. Napaka-foolish nung kanyang naging attack sa Israel. So, hindi niya pinag-aralang maigi. Hindi niya muna inihanda yung kanyang mga, kumbaga, kagamitan at yung mga tao sa pakikipagbaka. Basta umarya na lang siya ng umarya. So, verse number 7, imagine po ninyo, yan yung nangyari. And then, verse number 8, naghahamon na kagad siya ng laban. So, imagine po ninyo, kung minsan, parang ang umiiral sa atin, parang tingin natin, kayang-kaya natin lahat. Mga kapatid, nakakalimutan natin, yung kumpiyansa natin, nasa sarili na natin, wala na sa Panginoon. Diba sabi ho ng Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Hindi ho lahat ng naiisip nating maganda, tama. Hindi ho lahat ng maganda sa pakiramdam natin, talagang magiging okay ang resulta. Tandaan natin mga kapatid, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. In all your ways, acknowledge Him. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Wag ho yung parang pakiramdam natin, nakatapos na ako, o kaya meron na ako na-accomplish, o kaya may naipundar na ako, o kaya meron na ako nagawa, tapos na ako sa mga bagay na ganito. Tandaan natin, ang buhay natin, hindi po humihinto sa isang tagumpay lang. At hindi rin ho natatapos sa isang victory lang sa sitwasyon ng buhay po natin. Hindi ho porket nagtagumpay tayo ngayon, yung susunod siguradong magtatagumpay na tayo. Hindi ho porket naging maayos tayo ngayon, yung bukas magiging maayos pa rin. Mga kapatid, nakakalimutan ho natin. Sabi ho ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Hindi ho natin pwedeng panghawakan at ipangalandakan ng bukas. Hindi ho natin alam kung ano ang mangyayari. Kung buhay pa ba tayo, kung malakas pa ba tayo, kung okay pa ba yung nasa paligid natin, o kaya maganda pa kaya yung mangyayari. Mga kapatid, laging gustong ituro sa atin ng Panginoon na sa Kanya tayo laging magtiwala. Yung ating pong bukas, yung ating mga plano, yung ating pong mga gagawin, maganda po siguro sa Diyos natin ipagkatiwala. Ang problema, kay King Amaziah, masyado siyang tiwala sa sarili niya.
Masyado siyang kumampante sa nakatapos niyang tagumpay at gusto niya kagad umatake. Napaka kulang hunang wisdom 'yon, mga kapatid. Kumbaga sa termino ng kamangmangan. Katatapos mo palang lumaban, samantalang yung lalabanan mo nakapagpahinga, nakapaghanda. Kumbaga walang casualty. Kumbaga nandoon lang sila. Tapos ikaw galing sa battle, lalabang ka ulit kagad. So imagine po ninyo yung disadvantage na meron tayo. Kapag gano'n ang atin pong naiisip, tingnan nyo yung kanyang ginugusto, mga kapatid. Hindi ho tama. Kaya nga sana, doon ho natin tignan, aralin nating maigi. Baka mamaya, yung desire natin, hindi na ho tama sa harapan po ng Panginoon. At hindi na rin po tama para sa mangyayari sa mga susunod na panahon. Yan ho yung nakita ko, mga kapatid, dito ho sa ating pinag-aaralan. Kaya nga sabi ho ng Bible, pride goeth before destruction. Yun muna ang unang mararamdaman natin, kapalaluan. Yun muna yung unang mararamdaman natin, tiwala sa sarili. Yun ang unang mararamdaman muna natin. Yung parang pakiramdam natin na magaling tayo, kaya na natin. Mga kapatid, iwasan natin yung mga ganyang bagay sa buhay natin. Hanggat maaari, labanan natin na pagtiwalaan ng sarili natin. Ang pagtiwalaan natin ang Panginoon. Yan ho yung unang bagay. And then pangalawa, His decision. Tingnan niyo po yung sinabi ng verse number 11. Sabi po ng Bible, but Amaziah would not hear. Pinayuhan na po siya. Therefore, Jehoash, king of Israel, went up, and he and Amaziah, king of Judah, looked one another in the face of Bethshemesh, which belongeth to Judah. So, ayaw sana ni King Joash na mangyari ito. Pero dahil ito ang ini-insist ni Amaziah, anong sabi ho ng Bible? Nagharap sila. Kaya nga ingatan ho natin, mga kapatid, yung bawat desisyon na gagawin natin. Kaya nga sabi ho ng Bible, yung puso natin madaya. The heart is deceitful above all and desperately wicked. Tandaan po ninyo, madali tayong dayain at linlangin ng ginugusto ng atin pong puso. Minsan yan ho yung talagang gustong-gusto at target ng kaaway na talagang panghimasukan. Kasi nga kapag ang puso natin naapektuhan, kapag ang puso natin nasaktan, kapag ang puso natin natatapakan, pakiramdam natin parang ang lumalabas dito, galit, paghihigante. Kaya nga mga kapatid, tignan po ninyo, anong nangyari sa kanila? Eto pa rin, sabi ho ng Bible, hindi ba't mas maganda magpahinga ka na lang, i-enjoy mo muna yung naging tagumpay mo at balikan mo yung mga nangyari, magpahinga ka, umuwi ka sa bahay ninyo. Pero anong sabi ng Bible? But Amaziah would not hear. Hindi niya pinakinggan. Simid mo, yung magandang payo nang galing pa sa kanyang kalaban, yung magandang payo. So, anong iniisip niya rito? Hindi, dinadaya lang ako ng kalaban ko. Kung kayo ho ang susukat, at mag-aaral itong istoryang ito. Masama ba yung sinabi ni King Jehoash sa kanya? Mali ba yung pinayo niya? Duwag ba si King Jehoash dito? Kung tutusin, nung binasa ko istorya, natalo po sila King Amaziah. Si Joash ang nagtagumpay. Kasi nga, tandaan po ninyo, nandoon ang kamay ng Diyos sa kung sino ang lumalakad ng may kapakumbabaan, kung sino ang lumalakad na mayroong pagkilala sa magagawa ng Panginoon. Can you imagine? Tinest nila yung Northern Kingdom kung talagang may kakayanan. Sinukat nila. Tingin nila mahina yon. Kasi nga, natalo nila yung Edomites ng ganun-ganun lang. Hindi ho nila naisip, hindi muna pinag-aralan ni King Amaziah kung yung bang mga tao niya able pa. Hindi niya binilang kung ilan pa yung mga kasundaluhan niya para makipagbaka sa bayang Israel. Mga kapatid, wag ho tayong padalos-dalos sa mga ginagawa ho nating pagpapasya. Tandaan po ninyo, napakahalaga na kinukonsulta muna natin ang Diyos. Inaalam muna natin sa Panginoon. Hindi ho lahat ng mga nararamdaman nating maririlib tayo o kaya mako-comfort tayo, yun na po ang tama sa harapan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mapandaya ang kalooban natin. Mapandaya ang puso. Lagi ho tayong kinakampihan yan sa mali. Lagi ho tayong kinapamper niyan sa mga bagay na tayo lang ang nasasatisfy. Kaya nga imagine po ninyo, kaninong pangalan itong bit-bit ni King Amaziah para sabihin natalo niya ang Edomites? Pangalan niya bilang hari Parang gusto niya pasikatin yung pangalan niya. Parang ang gusto niya pakita niya na magaling siya. Mga kapatid, tandaan po ninyo, gaya ng sinabi ko, ang victory ay sa kamay po ng Panginoon. Wala hong mangyayari sa gagawin natin kapag wala rin ang Panginoon.
Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kainam, kahit gaano tayo masasabi nating talentado sa atin pong kakayanan, kapag wala ang kamay ng Panginoon, lahat ng yan baliwala. Kung tutuusin, marami hong magagaling sa sanlibutan. Magaling kumanta, magaling tumugtog, magaling magpaliwanag, magaling magsalita, magaling magturo. Marami tayong makikita sa mundo na mas magaling kaysa sa atin. Pero anong kabuluhan ng galing nila kung wala naman sila sa Panginoon? Anong kwenta ng kanilang kakayanan kung hindi naman ho nila ginagamit sa Panginoon? Pwedeng pinapalakpakan sila ng mga tao, pero hanggang lupa lang yon. Di ba? Yung mga magagaling kumanta, ina-award yan, di ba? May mga gold, platinum, silver, di ba? Yung mga trophy o yung mga award nila, pinapalakpakan, hinahangaan. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, hanggang dito lang yan sa lupa. At ang totoo niyan, mabubura yan sa mga pagkaisipan ng mga tao. Marami mga magagaling na singer noon, di naman kilala ng mga kabataan ngayon. Marami magagaling na artista noon, pero hindi naman hinahangaan ng mga kabataan ngayon. Ano bang pakialam nila doon sa dating sikat na, di ba, singer na yan, artista na yan, o magaling na politiko na yan? Anong say nila roon? Wala naman silang pakialam na roon. Pero mga kapatid, yung kakayanan at buhay na meron tayo, na ginamit natin para sa Panginoon, hindi lang yan dito sa lupa, hanggang sa kabilang buhay, meron huyang kapakinabangan. Kaya nga kung tutuusin, bago ho tayo gumawa ng desisyon, bago ho natin pagpasyahan yung ating mga bagay na gustong gawin, siguraduhin muna natin, yan galing sa Panginoon, hindi ho bugso ng damdamin. Hindi ho dala ng emosyon. Hindi ho dala ng, kumbaga, kakayanan na meron tayo. Lagi ho nating i-consider yung salita ng Diyos at kalooban po ng Panginoon. Baka mapahamak tayo. Baka dalin tayo niyan sa maling direksyon ng atin pong mga buhay. Yun ang nangyari sa bayan po ng Juda. Yun ho yung naging kalagayan nila, mga kapatid. At kung tutuusin, ito hong pangatlong puntos natin, hindi ito ang dapat mangyayari sa kanila. Dahil magaling nga po nagtatagumpay sila, tinutulungan sila ng Panginoon. Sabi ng Bible, nandun ang guidance ng Panginoon. Pero bakit pagdating dito, sa Northern Kingdom, sa paglusob nila sa bayang Israel, wala sa kanila ang Panginoon? Kasi nga ang nakita, kapalaluan. Kasi ang nakita rito, yung maling puso. Kaya nga, ito ho yung pangatlo nating pag-aaralan. Ano ho? His destruction. Sabi ho ng verse number 14, eto po, pakinggan po ninyong maigi. Binasa natin to kanina. Sabi po rito, and he took all the gold and silver and all the vessels that were found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house and hostages and returned to Samaria. Nabilang niyo po ba yung naging effect? Naintindihan niyo po ba yung naging casualty? Naintindihan niyo po ba kung gaano kalawak ang naging damage ng maling desisyon nitong si King Amaziah? Balikan po natin. He took all the gold. Ang pinag-uusapan po natin, si King Jehoash. Siya po ang kumuha ng mga ginto, and silver. Imagine po ninyo, hindi lang kayamanan ng kaharian ang kinuha nitong si King Jehoash. Even yung kayamanan ng mga tao. Nakuha nila King Jehoash. Imagine po ninyo, dahil sa kanyang maling desisyon, dahil sa kanyang kayabangan, pati yung iba nadamay. At eto pa po, and all the vessels that were found in the house of the Lord. So pati yung mga kagamitan sa bahay ng Panginoon, natangay tuloy dahil sa kanyang maling ginawa. At ang sabi ho ng Bible, and in the treasures of the king's house, okay lang yun Dahil siya naman ang nag-decide, siya naman ang gumawa ng hakbang, okay lang na yung kanyang kayamanan makuha ng kalaban. Pero anong sabi ng Bible? Hindi lang po natapos doon. Even hostages. Pati pa yung mga tao, dinala, tinangay. Mga kapatid, tignan ho ninyo kung gaano kalaki ang effect ng isang desisyon na nagmula sa kapalaluan. Dahil sa pride, dahil sa yabang, dahil sa tingin niya sa sarili niya na magaling at malakas na siya, kaya niya ng mag-isa, mga kapatid, ito po ang naging resulta na, kumbaga, yung bunga ng kanyang ginawang desisyon. Kaya isipin ho natin, mga kapatid, sayang po yung mga bagay na nagawa na natin na talagang kapuri-puri sa harapan ng Panginoon.
Sayang po yung mga bagay na iniukol natin sa ating ginawang paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Tapos sa ganitong kabilis na pangyayari, ang lahat ng naipundar natin, ang lahat ng mga naipon natin, ang lahat ng mga ginawa natin, dahil lang sa isang pakiramdam, nabawi ang lahat, nawala ang lahat. Kaya nga, ingatan ho natin mga kapatid, yung ginugusto ng puso natin, ingatan natin palagi yung pakiramdam natin na baka mamaya hindi na ho yan makatwiran, hindi na po yan tama sa harapan ng Panginoon, baka mamaya yan pride na. Tandaan po ninyo, bago tayo mawasak, kapalaluan muna. Yan ang sabi ho nung title natin Pride goeth before destruction. Bago tayo mawasak, pride muna. Kaya kapag meron na tayong ganyang nararamdaman, mga kapatid, sawayin na kagad natin. Kumbaga, mas okay po na parang feeling natin, argabyado tayo, mas okay po na feeling natin, parang kawawa tayo, mas okay po yung feeling na parang hinahamak tayo, kesa naman, ang dulo ng atin pong ginugusto ay kasiraan. Sabi ho ng Bible, but He giveth grace unto the humble. So kung sino po yung nagpapakababa, kung sino po yung sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, yun po ang itinataas. Yan ang malinaw na tinuturo po ng salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse number 5, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. Take note, sabi ng Bible, tayo po ay dapat nababalutan ng kapakumbabaan, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Kaya nga mga kapatid, ito po ang nakita ko sa pangyayaring ito. Hindi po gusto ng Panginoon na makakita siya ng kapalaluan sa atin pong mga kalooban. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay nagmamataas at nagmamapuri sa ating sarili. Ang kalooban ng Panginoon ay yung kilalalin po natin na siya ang nagbibigay ng tagumpay. Manatili po tayo nagpapakumbaba kung tayo po ay nagagamit. Manatili ho tayo magpakumbaba kung tayo po ay pinagpapala. Manatili ho tayo nagpapakumbaba kung talagang tayo po ay itinataas ng Panginoon. Tandaan po ninyo, wala ho sa tao, wala kung kanino pa man ang promotion. Nasa Diyos. Hindi ho sa kakayanan, hindi ho sa ekonomiya, hindi sa ibang tao manggagaling ang promotion. Sabi ho ng Bible, yan is sa Panginoon po lamang. Kaya nga kung talagang gusto ho natin na maranasan yung pag-aangat ng Panginoon sa atin po mga buhay, ang susi, tayo po ay magpakumbaba. Tayo po ay magpakumbaba. Kaya nga, yan ho ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga para po sa ating devotion for this morning. At ito po ang ating trivia. Saan gusto ni King Amaziah, doon sila maglaban ni King Jehoash. Ano pong lugar yung sinabi po doon sa ating mga talatang pinag-aralan? Saan daw sila maghaharap? Saan daw po sila maglalaban? Ano pong lugar yung binanggit dito po sa mga talatang atin pong pinag-aralan? Yan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang ating trivia kahapon. At ito ang mga sumagot sa tanong natin. Anong kaparaanan ng ginamit ng Diyos upang bawiin ang buhay ni Prophet Elisha? Ayan. So, ang tamang sagot ay sickness or pagkakasakit. Ayan. Kung sa Tagalog po niyo sinagot, ang tamang sagot ay sickness. Ayan. Ito po ang mga sumagot ng tama. Pakinggan po ninyo. Nakakatuwa naman. So, ito po ang top 3 natin yesterday. Number 1. Naku, talaga nakaka-bless naman. Number 1, si Sister Mati Hekilio. Ayan, siya po ang number 1 yesterday. Naku, congratulations, Sister Mati. And then, ang pangalawa natin, ito, busy-busy rito sa trabaho, pero nakakagawa ng paraan. Sister Jen Bakulpo. Ayan, good morning, Sister Jen. Di ko alam kung may tulog ka na, o kaya nasa trabaho ka. But anyway, masaya kami, ikaw ang number 2 kahapon. And then number 3, Sister Gypsy de Ainla. Ayan. So sila po ang top 3 natin kahapon. Palakpakan ho natin sila. Congratulations kay Sister Mati, kay Sister Jen, at maging kay Sister Gypsy. Ayan. Sila po ang top 3. At eto pa,
Ang mga sumagot ng tama kahapon na pang-apat, si Brother Ariel Ilalim Jr. ng Vietnam, pang-lima si Ninang Kiten Lacuna ng Quezon City, at pang-anim po natin ay si Ninang Alice na Launa ng Bagong Baryo. O, pang-pito po natin, Sister Weng Baduria, dyan pa rin po yan sa Caloocan. At ganoon din si Sister Glidel Bometibo, malamang, nasa trabaho po ito sa mga oras na ito. And then, at maging si Sister Jessa Osinada ng Parana, Samar. At ang pang-sampu ay si Kuya Joel Vito ng East Bagong Baryo. Congratulations sa inyo, kayo ang top 10 natin. Ano po sa trivia natin kahapon. Palakpakan din ho natin sila. Yan, congratulations po sa inyo. At purihin ng Panginoon sapagkat talagang ang mga kapatiran natin ay hindi rin nagsasawa na makinig at maging kabahagi po ng ating pag-aaralan. Yan, congratulations! At ito pa, Sister Marian Kauyong, ayan, ng Kalbayog, Samar. Isa po yan sa masipag ding member natin dyan. Purihin ng Panginoon. Congratulations, Sister Marian. And then, pang-12, si Ninang Ana Lacuna. Isa rin po ito, mga kapatid, talagang hindi bumibitiw. Sa atin pong pag-aaralan every morning. Ayan, good morning po. At maging si Ate Carmen Ilalim ng Vietnam. At ganoon din po, Sister Candy Ochoa, pang-14. Pang-15, Preacher Rodel de la Bahan. Pang-16, si Leo Aranwes. Ba nakakatuwa? Brother Leo, good morning. Kahapon, ka-chat ko siya, sabi niya, nanood daw siya ng Bread Talk. Ayan, pasensya na, di kita nabati kahapon. So, kaya, good morning, Brother Leo. Ito, nasa trabaho rin to. Alam ko, ginagawan lang to ng paraan makapakinig sa atin. Ingat sa pagtatrabaho, Brother Leo. Sana talaga magtuloy-tuloy kang maglingkod sa Panginoon. Lagi kang ingatan ng Diyos, sa trabaho niyo dyan. Sa Makati, kung doon ko nagkakamali. Gabayan ka ng Panginoon. Thank you sa panonood mo. And salamat din, pang-17, si Preacher Alvin. And then, pang-18, si Ninang Flor. Pang-19, si Ate Rose. Pang-20, si Kuya Joe. Ang daming sumagot, nakakatuwa naman. Talagang purihin ng Panginoon. At gusto rin natin batiin ng magandang umaga si Ate Tessie Lopez ng Letre. Ngayon, kasama ho rin natin siya ngayong umaga na nag-aral ng salita po ng Panginoon. Good morning, Ate Tessie. And maging kay Sister Lisel Beltran ng Imus, Cavite. Good morning din sa inyo dyan, purihin ng Panginoon. Maraming salamat. Leo, ingat sa trabaho, Natutuwa kami kasi hindi ka lang kasama nakinig, kundi nag-participate ka pa sa ginawa nating pag-aaralan. At huwag ninyong makalimutan, mamaya, prayer meeting po tayo, alas 7 ng gabi. Akin pong inaanyayahan lahat ng mga kapatiran na dumalo sa atin pong pag-aaralan ng salita ng Diyos sa church at maging sa atin pong pananalangin para po sa isa't isa at maging sa mga kapatiran. At ito po, ang magandang isama ho natin sa pananalangin. Huwag ninyong makalimutan, si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, Kuya Ray Cortez, Sister Princess Olpindo, at Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan. So, yan po ang mga kapatiran natin na magandang isama ho natin sa pananalangin. Again, huwag ninyo makalimutan, Wednesday po ngayon, kahit po maulan, tuloy po ang gawain ng Panginoon. So, ipag-pray natin na sana talagang umokay na po ang panahon para hindi ho tayo mahirapan sa pagpunta natin sa bahay ng Panginoon. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are
trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in